Hindi na lang fake news, kundi deep fake. O yung mga videong gayang-gaya ang mga boses at itsura ng mga personalidad ang posibleng maging banta sa 2025 elections ayon mismo sa DICT. Kaya panawagan ng kagawaran sa Kamara bumuo ng batas para ma-regulate ang artificial intelligence na nagagamit para gumawa ng mga ganito. Hiwalay na problema pa ang mga cyber attack sa mga website ng gobyerno. Napakana umano ng mga hacker na na-trace sa China. At yan po ang tinutukan ni Ivan Mayrina at Jonathan Andal. I pulled off the biggest heist of the century. Ang ganitong peking video na ginagaya ang boses ng mga sikat na personalidad gamit ang AI o Artificial Intelligence, baka raw dumami pa at gamitin sa fake news ngayong darating na eleksyon 2025. Ito ang babala ng Department of Information and Communications Technology o DICT nang humarap sa mga mambabatas ngayong araw. But we believe that, especially with the upcoming elections, this particular threat might increase. At kung hindi mapanuri ang mga nakakapanood nito, maaari silang mapaniwala. Because they can mimic actual personalities. For example, babanggitin ko na po si Ma'am Susan Enriquez. Gamit po ang kanyang video, pati yung kanyang audio recording, no, dinab dun sa video niya, to make it look like that she is endorsing a particular product, where in fact, she did not. Kaya sabi ng ilang ekspertong kasamang humarap sa Kamara, kailangan na ng batas para rito. Wala pa tayong batas laban sa deepfakes. Malapit na po mag-eleksyon, dapat gumawa tayo ng batas tungkol dito para mapagbawalan o ma-regulate ang paggamit ng AI. Bukod sa deepfakes, nagbigay din ng ulat ang DICT sa Kamara tungkol sa nangyaring cyber attack sa ilang website ng gobyerno na ayon sa DICT, kagagawan daw ng mga hacker na nasa China. Kabilang sa tinarget ng hackers ang website ng mga nagbabantay sa West Philippine Sea, ang Philippine Coast Guard at National Coast Watch System. Tinarget din ang pribadong website ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero sabi ng DICT sa ngayon, wala silang hawak na ebidensya na magsasabing may basbas ng gobyerno ng China ang tangkang pangahak na ito. The type of attack used is is very sophisticated. I would call it, Mr. Chair and to the members of Congress, theoretically perfect. Pinag-aralan at magagaling yung gumawa ng malware. Ang website ng House of Representatives, milyong-milyong cyber attacks daw ang natatanggap araw-araw na layong lunurin ng server at mag-down ng website. Sa Senado, pinaiimbestigahan na rin ang cyber attack na ito ng mga hacker na nasa China. Tama na ang tsa-tsa. China ang mas malaking problema. Habang nagsasayang oras tayo para pag-usapan ng charter change, ang China hindi tumitigil sa panghihimasok sa ating bansa. Sa gitna nito, tumaas din daw ang cybercrimes o krimeng gamit ang internet base sa ulat ng PNP kay Pangulong Marcos. Kaya mismo ang Pangulo, kinikilala raw na banta ito. There is a need for us to focus on cybercrimes. As instructed by our President, we are intensifying down to the police station level, municipal level. We will have police officers who are trained to handle cybercrime or online crimes. Kung noon pinakamarami sa mga talang krimen ng theft o pagnanakaw, ngayon napalitan ito ng pagnanakaw pa rin, pero internet-based na o yung tinatawag na online swindling o estafa. Pasok din sa top 10 cybercrimes ang identity theft o pagpapanggap na ibang tao online, ATM o credit card fraud, pati mga pagbabanta at pambablackmail online. Para labanan ng mga yan, magtatatag ng Cybercrime Training Institute para sa mga pulis, pati Cybersecurity Center para makaresponde agad ang PNP sa mga banta ng hacking. Tuloy rin ang ugnayan ng Information and Communications Technology Department sa mga ahensya ng gobyerno para palakasin ang depensa laban sa mga hackers. Kailan lang ay sunod-sunod ang hacking sa ilang government agencies, bagay na paksa ng briefing ng DICT sa Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina. At ako po si Jonathan Andal. Nakatutok kami 24 oras.